Chapter 9. Is that Zarina? Tanong ni Natalie na kalalabas lang ng kwarto niya. Mabibigat naman ang bawat paghinga ni Natalia dahil para bang tumaas ang mga dugo niya sa ulo niya. That bitch, humanda siya sa akin. Sigaw ni Natalie at hinabol si Zarina. Gusto niya itong sampilan at sabunutan para makaganti sa pang-aagaw sa kanya kay Tyrone. Zarina, sigaw ni Natalie, nilingan naman siya ni Zarina pero sumakay din siya kaagad sa sasakyan niya at mabilis itong pinatakbo. You bitch! Kakalbuhin talaga kita. Umiiyak pa rin niyang Saad. Hanggang ngayon ay umiiyak pa rin siya at nagpapakalasing dahil hindi siya ang naging bride ni Tyrone. Nakahinga naman ng maluwag si Zarina nang makaalis na siya. Kakaibang feeling ang nararamdaman niya sa tuwing nakikita niyang nagagalit at naaasar sa kanya ang stepmom at kapatid niya. Kung sana noon pa niya ito ginawa hindi aabot ng 5 taon ang pagpapahirap sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Gusto niya na ring makuha ang mga anak niya pero hindi pa sa ngayon. Masyado pang magulo ang lahat at ayaw niyang madamay ang mga anak niya sa galit ng stepmom niya. Umaasa naman siyang hindi sasaktan ni Natalia ang mga bata habang hawak niya ang mga ito dahil oras na may nangyari sa mga bata, walang ibang sisisihin kundi si Natalia. Nagluluto na si Zarina para sa hapunan nila ni Tyrone. Silang dalawa lang ang tao sa bahay nila dahil hindi sila nangguan ng katulong. Gabi na rin pero hindi pa rin umuwi si Tyrone. Nang makaluto si Zarina ay naghintay na lang siya sa lamesa para sa pag-uwi ni Tyrone. Habang nag-scroll siya sa social media niya ay may tumawag sa kanya. Number man ng ibang bansa ang tumatawag sa kanya ay sinagot niya kaagad yun. Yes, hello, Zarina speaking. Sagot niya. Mommy, halos mapatayo si Zarina sa kinauupuan niya nang marinig niya ang boses ng anak niyang babae. Isabella, anak. Wika niya, natutuwa siyang makausap ulit ang mga ito. Mommy, kailan mo ba kami kukunin dito? We miss you so much. Nangunguli lang Saad ng anak niya. Nakagat naman ni Zarina ang pang-ibaba niyang labi saka siya napahilamo sa mukha niya. Where's your kuya? Sinasaktan ba kayo ng yaya niyo? Ginugutom na naman ba kayo? Nag-aalala niyang tanong. Nanunubag na ang mga mata niya dahil awang-awa na rin siya sa sitwasyon ng mga anak niya. Hindi man planado ang pagdating ng mga ito sa buhay niya pero mahal na mahal niya ang mga ito. Mom, don't worry, we're fine. Pinapakain na po kami ng maayos at hindi na rin kami sinasaktan. Ang anak niya naman na lalaki ang sumagot. Nakahinga ng maluwag si Zarina dahil doon, kapag naging maayos na ang lahat, kapag nakuha ko na kayo kay Tita Natalia makakasama ko na kayo ulit. Kaunting tiis na lang ha. Riley, alagaan mo ang kapatid mo. Pakalmayan mo siya kapag umiiyak siya, okay? I know, nahihirapan ka na rin but I need you to be strong anak, ha? Nakikiusap na wika ni Zarina sa lalaki niyang anak. Yes mom, ako na po ang bahala kay Isabella. Nakatawag lang kami dahil natutulog pa ang yaya namin, nakuha namin sa tabi niya ang cellphone niya. Kunin mo na sana kami mommy, hindi ko pa rin alam anak kung saan kayo itinatago ni Tita Natalia. Kapag nalaman ko kaagad kung nasaan kayo, pupuntahan ko kayo kaagad pero sa ngayon gusto ko maging malakas at matatag kayo, okay? Muntik pang magpiyok ang boses niya, pinipilit niyang maging malakas para sa mga anak niya. Ayaw niyang umiyak dahil alam niyang iiyak din ang mga anak niya. Riley, Isabella, nasaan ang cellphone ko? Rinig ni Zarina sa kabilang linya. Mom, we need to end the call na po. Gising na ang yaya namin, natatarantang Saad ni Riley. No, ibigay mo sa kanya ang cellphone niya, matapang na Saad ni Zarina. Nang dumating naman ang yaya ng dalawang bata ay inagaw niya ang cellphone niya sa mga ito. Di ba sinabi kong huwag na huwag niyong, don't you dare to hurt my kids. Malakas na Saad ni Zarina kaya napatingin sa cellphone ang yaya ng mga mata. Ma'am Zarina, ani nito. Oras na pinagbuhatan mo na naman ng kamay ang mga anak ko. Ako mismo ang kikitil sa buhay mo, iisa-isahin kong puputulan ang mga kamay mo hanggang sa hilingin mo na lang na mamatay. May diin na wika ni Zarina. Hindi naman nagsalita ang katulong at pinatay na ang tawag. Naiiyak na lang si Zarina sa kalagayan ng mga anak niya. Wala siyang magawa para sa mga ito dahil hindi niya alam kung saang bansa itinatago ng stepmom niya ang mga anak niya. Inilayo nila sa kanya ang mga anak niya nang made-press siya, nang mag-hallucination siya at kung sino-sino na lang ang sinasaktan niya.
Hindi rin siya pinayagan ng kanyang ama na makasama ang mga anak niya dahil natatakot ito na baka mapatay ni Zarina ang mga anak niya dahil wala siya sa katinoan ng pag-iisip. "Are you okay?" Tanong ni Tyrone nang makita niyang nag-aalala ang mukha ni Zarina. Tipid namang ngumiti si Zarina. "Yeah, I'm fine. Kumain ka na ba?" Pag-iiba niya kaagad ng usapan. "Nagluto ako for our dinner, maghahain lang ako." Aniya at nagsimula ng maghain ng mga pagkain nila. Ibinaba naman ni Tyrone sa lamesa ang dala niyang paper bag. "Nagluto ka pala, bumili pa naman ako ng mga pagkain sa labas." Nangguha na rin si Tyrone ng mga pinggan para paglagyan ng mga binili niyang pagkain. Nang makapaghain na silang dalawa, naupo na rin sila. Nilagyan ni Zarina ng pagkain ang pinggan ni Tyrone sa kanya, hinintay ito na makasubo. Sumubo naman na si Tyrone at unang nguya pa lang niya ay para na siyang masusuka sa sobrang alat ng luto ni Zarina. Ibinuhos niya ba lahat ng asin? Ani ni Tyrone sa sarili niya. Tiningnan niya si Zarina na nakatingin sa kanya kaya nginitian niya ito. "Kumusta? Nagustuhan mo ba?" Tila bata nitong tanong. Sinubukan pang nguyain ni Tyrone ang pagkaing nasa bibig niya dahil ayaw niyang mapahiya si Zarina pero hindi niya talaga kayang lunukan kaya dumiretso siya sa sink para ilabas ang pagkain na nasa bibig niya. Napabuntong hininga naman si Zarina sa kanya tinikman ang niluto niya. Maging siya ay napaubo na lang sa sobrang alat. "Pasensya ka na, ngayon na lang kasi ako ulit nagluto." Nahihiya niyang wika. Uminom naman muna ng tubig si Tyrone bago siya nagsalita. "At least you tried, may mga pagkain naman akong binili kaya ito na lang muna ang kakainin natin for dinner. Huwag ka nang magtatrabaho dito sa kusina, hayaan mong ako na ang magluto ng pagkain nating dalawa, okay? Pero ako yung babae, ako dapat ang nagluluto." Nakayukong saad ni Zarina, nahihiya siya dahil hindi naging maganda ang lasa ng niluto niya. "Kung gusto mo talagang magluto, tuturuan na lang kita kapag wala tayong ginagawa. Pwede ka ring mag-enroll sa mga cooking class pero sa ngayon, ako muna ang magluluto." "I appreciate your effort, Zarina, so don't be sad. Nagsisimula ka pa lang naman," nakangiting saad ni Tyrone. Gumaan naman ang nararamdaman ni Zarina. Hindi niya alam kung bakit mabilis siyang napapakalma ni Tyrone. Inalis na ni Tyrone ang mga pagkain na niluto ni Zarina sa lamesa at ang inihain niya ay ang mga pagkain na binili niya sa labas. Napangiti si Zarina dahil hindi man lang siya pinagalitan o pinagtaasan ng boses ni Tyrone. Nilagyan ni Tyrone ng pagkain ang pinggan ni Zarina at ganun din sa kanya saka sila sabay na kumain. "Kumain ka ng marami para may lakas kang lumaban." Pagpapalakas pa ni Tyrone sa kanya. Tiningnan ni Zarina si Tyrone at matamis naman itong ngumiti sa kanya. Pakiramdam niya, nagkaroon siya ng kakampi, maaga pa lamang ay nagluluto na si Tyrone para sa umaga nila ni Zarina habang si Zarina naman ay mahimbing pang natutulog. Nalaman ni Tyrone na ngayon din ang balik ni Zarina sa kumpanya nila habang siya naman ay papasok sa kumpanya ng lolo nila. "What are you doing?" Salubong ang mga kilay na wika ni Melanie nang maabyutan niyang nagluluto ang anak niya. Hinarap ni Tyrone ang kanyang ina. "Nasaan ang asawa mo? Bakit ikaw ang nagluluto ng kakainin niyo? Ginagawa ka ba niyang katulong dito?" Sigaw ni Melanie. Nag-iisang anak ni Melanie si Tyrone kaya hindi niya ito hinahayaan na magluto o gumawa ng gawaing bahay. "Mom, ang aga mo namang bumisita rito. Anong kailangan mo?" Tanong ni Tyrone. Ibinaba naman ni Melanie ang hawak niyang bag at pinaalis sa kusina si Tyrone. "Mom, what are you doing? Nagluluto pa ako." Anas niya saka siya bumalik sa niluluto niya. "Hindi kita hinayaan na magpakasal sa babae na yun para lang gawin kanyang katulong. Anak, bakit mo hinahayaan na ikaw ang gumawa nito? Kung hindi kanya pagsisilbihan, sa bahay ka na lang kumain at hayaan mo siyang magutom dito." Napapakamot na lang sa ulo si Tyrone dahil sa kanyang ina. Hindi naman big deal sa kanya kung sino sa kanila ni Zarina ang magluluto ng kakainin nila. "I'm fine, wala na tayo sa sinaunang panahon mom para gawin pa nating big deal kung lalaki ang naghahanda ng kakainin. Ano ba kasing ginagawa niyo rito ng ganito kaagad?" Nang magising naman si Zarina ay dumiretso siya sa kusina at bahagya pa siyang nagulat nang makita niya ang biyenan niya. Maaga pa pero nasa bahay na nila ito. Salubong ang mga kilay ni Melanie na hinarap si Zarina. "Aba, anong tingin mo sa sarili mo iha? Isang prinsesa na dapat pagsilbihan. Ano bang tingin mo sa anak ko?
Gagawin mo lang siyang tagaluto habang ikaw mahimbing ang tulog mo. Look at yourself, kagigising mo lang at nakapantulog pa. Kung prinsesa ka sa bahay niyo, huwag mong dalhin dito. Panenermo ni Melanie. Mom, stop it. Pagpipigil ni Tyrone. Pasensya na po kayo, Mrs. Fuentes. Hayaan niyo ako na ang magluluto sa susunod. Magalang pa rin naman niyang wika. Aba ay dapat lang. Sagot ni Melanie. Napapabuntong hininga na lang si Tyrone. Maupo ka na rito, Zarina, at kumain. First day mo ngayon sa kumpanya niyo, diba? Kumain ka na para makagayak ka na. Hinayla ni Tyrone ang isang upuan. Nakayuko namang umupo dun si Zarina habang napapairap na lang si Melanie. Hindi maintindihan ni Melanie kung bakit nagpapaalipin ang anak niya kay Zarina, gayong contract marriage lang naman sila. Sumabay ka na rin sa amin, Mom. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Bilang ni Tyrone sa kanyang ina. Inilabas naman ni Melanie ang mga pagkain na dala niya. Ipinagluto niya ng pagkain ang anak niya dahil natatakot itong magutom. Gusto niya ring makasigurong kakain ang anak niya bago ito papasok sa kumpanya. Pinagluto kita ng mga paborito mo. Mabuti na rin palang nagluto ako dahil wala palang balak ang asawa mong ipagluto ka. Nilapitan ni Melanie ang anak niya at nilagyan ng pagkain ang pinggan nito, saka siya naupo sa kaharap na upuan ni Zarina. Tahimik lang naman si Zarina at kinain ang mga inihanda ni Tyrone na pagkain. Hindi niyo kailangang gawin to. Mom, hindi na ako bata para asikasuhin niyo pa. Nakabukod na ako pero hanggang dito sinusundan niyo pa ako. Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Mama's boy, kasal na ako pero parang bata niyo pa rin akong ituring. Gusto niyong matuto ako sa buhay pero paano ko gagawin yun kung nandyan kayo palagi? Paano ako tatayo sa mga sarili kong paa kung sa tuwing nadadapa ako, tinutulungan niyo akong tumayo? Huwag na kayong pupunta rito sa susunod para maghatid ng pagkain. May mga pagkain namin kami dito ni Zarina. Anas niya sa kanyang ina. Anak, ito ang unang beses na hindi ka na nakatira sa bahay natin. Naninibago pa rin ako, masisisi mo ba ako? Gusto ko lang naman masiguro na may kakainin ka. Mom, thank you for taking care of me, pero kung uulitin niyo ang ginawa niyo ngayon, hindi ako magdadalawang isip na lumipat ng bahay nang hindi niyo alam para hindi niyo na kami mapuntahan. Hindi naman na nagsalita si Melanie dahil alam niyang seryoso ang anak niya sa sinabi nito. Nang matapos silang kumain ay naiwan si Zarina sa kusina para ligpitan ang mga pinagkainan nila habang nauna naman ng maligo si Tyrone. Pinapanood ni Melanie ang bawat kilos ni Zarina. Marunong ka bang magluto? Tanong ni Melanie habang naghuhugas ng pinggan si Zarina. Pag-aaralan ko na lang po, sagot ni Zarina. Hilaw namang natawa si Melanie. Ang lakas ng loob mong magpakasal pero hindi ka marunong magluto. Paano ang kakainin ng magiging pamilya mo? Lahat na lang ng pagkain na ihaharap mo sa anak ko ay bibilhin mo pa sa labas. Hindi sumagot si Zarina. Hindi niya naman ididini na wala naman talaga siyang alam sa pagluluto. Dapat lang talaga siyang mahiya sa ina ng asawa niya. Hindi bale na, siguraduhin mo lang na may maitutulong ka sa anak ko, at least dun man lang makabawi ka, pero kapag wala kang nagawa para sa anak ko, hihilain ko ang mga buhok mo palabas ng bahay na, Dagdag pa ni Melanie sa kanya, iniwan si Zarina sa kusina. Nang matapos naman si Zarina sa pagliligpit ay umakyat na rin siya sa kwarto niya at naligo. Naghihintay naman sa kanya sa sala si Tyrone habang nakatingin ito sa laptop niya. Nang makabihis si Zarina ay lumabas na siya ng kwarto niya at nilapitan si Tyrone. Hindi ka pa ba papasok? Mauuna na ako sayo. Pagpapalam niya sa kanya, inilabas ang susi ng sasakyan niya. Tumayo naman na si Tyrone. Ihahatid na lang kita sa kumpanya niyo. Madadaanan naman natin yun bago ako makarating sa kumpanya namin. Aniya at nauna nang maglakad. Ayaw sanang sumabay ni Zarina dahil wala namang masyadong nakakaalam ng tungkol sa kasal nila, pero hinayla na siya ni Tyrone at pinapasok sa sasakyan. Hindi mo naman ako kailangang ihatid at sundo. May sarili naman akong sasakyan. Saad niya nang makasakay na rin sa driver's seat si Tyrone. Madadaanan ko naman ang kumpanya niyo bago ako makarating sa kumpanya. Ngayong nasa poder na kita at ako na ang guardian mo, gusto kong masiguro ang kaligtasan mo. Paano kung gabihin ka sa trabaho, biglang umulan, may makasalubong kang malaking truck? Kip-ay-kit ka na lang sa takot. Paano kung makalimutan mong ihinto sa gilid? Seryosong saad ni Tyrone.
Iniwas naman ni Zarina ang paningin niya. Nakita na nga pala ni Tyrone ang isa sa mga kinatatakutan niya. Alam kong pinipilit mong maging malakas at matatag pero kapag ako ang kasama mo, pwede mong ipakita sa akin ang kahinaan mo. Ako ang kakampi mo rito, Zarina. Pwede kang sumandal sa akin kapag pagod ka na. Dagdag pa ni Tyrone. Biglang tumalon sa tuwa ang puso ni Zarina. Masarap pala sa pakiramdam na may matatawag kang kakampi. Itinuon niya na lang ang paningin niya sa labas ng bintana at palihim ng ngumiti. Nang makarating na sila sa kumpanya ng Jimenez at bumaba na kaagad si Zarina. Minsan pa niyang nilingon si Tyrone. Thank you, ingat sa pagdadrive. Aniya, kapag natapos ka na sa trabaho mo hintayin mo ako. Huwag kang lalabas ng kumpanya niyo hanggat hindi pa ako tumatawag sa'yo. Tumango na lang si Zarina. Ano bang tingin nito sa kanya? Isang bata na maliligaw kapag hindi sumunod sa instructions. Tinalikuran na ni Zarina si Tyrone, umalis naman na si Tyrone para pumasok din sa trabaho niya. Napangiti si Zarina sa kanya, inilibot ang paningin niya sa loob ng building nila. 5 taon na rin ang nakalipas simula noong huli siyang makapasok dito. I'm finally back. Mom, I'm here again. Mahina niyang saad sa sarili niya. Marami pa siyang pagdadaanan bago niya mabawi ang kumpanya pero hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang pamamahala sa kumpanya nila. Hindi niya hahayaan na makuha ito ng stepmom niya. Look who's here, nakangising wika ni Natalie nang makita niya si Zarina. Tumingin naman si Zarina sa likod niya. Masaya ka na bang nakapasok ka sa kumpanya? Tagumpay na ba yun sa'yo? Tas. Ani ni Natalia sa kanya nilampasan si Zarina. Nilapitan naman ni Natalie si Zarina. Designer ka lang, ako pa rin ang head ng design department kaya susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Feeling boss na saad ni Natalie. Blanko lang naman ang mukha ni Zarina. Hindi niya na sinagot si Natalie at tinalikuran na ito. Empleyado ka lang dito, tandaan mo yan. Pahabol na sigaw ni Natalie. Muli naman siyang hinarap ni Zarina. Empleyado lang sa paningin niyo pero sa paningin ng mga empleyado rito ako ang nag-iisang tagapagmana. Hindi mo yon mababago Natalie dahil kilala ako ng lahat ng mga empleyado ng kumpanya. Anas niya at tuluyan ng iniwan si Natalie na nanggagalaiti na naman sa inis. Arg! Panira talaga siya ng araw. Makakaganti rin ako sa iyo balang araw, hintayin mo lang Zarina. Usual niya sa sarili niya saka siya padabog na naglakad. Naabutan niya naman si Zarina sa elevator dahil iisang floor lang naman ang pupuntahan nilang dalawa. Ma'am Zarina, is that you? Natutuwang saad ng empleyado nang bumukas ang elevator. Ngumiti naman si Zarina saka siya tumango. Ikaw nga Ma'am Zarina, 5 taon ka rin naming hindi nakita rito. Babalik ka na ulit. Excited na tanong ng empleyado. Malakas namang tumikim si Natalie kaya napatingin sa kanya ang ibang empleyado. Bigla naman silang natahimik. Napapailing na lang si Zarina saka siya pumasok sa elevator. Tahimik silang lahat sa elevator. Gusto sanang kausapin ng mga empleyadong kasabay nila si Zarina pero natatakot sila dahil kasama din nila si Natalie. Nang bumukas na ang elevator ay nauna nang umalis si Natalie dahil nasa Syra ang araw niya dahil kay Zarina. Ma'am Zarina, we're happy to see you here again. Tuwang-tuwang saad ng isang babae nang masiguro nilang nakalayo na si Natalie. Masaya akong makabalik na rin dito. Kumusta naman ang kumpanya? Okay lang naman pero minsan hindi nakakapag-close ng deal si Ma'am Natalie. Meron pang ang usap-usapan dito na yung mga report, business plan o proposal na ipinapasa niya ipinapagawa niya lang kaya nasuspend siya ng 1 linggo. Hindi kami sigurado pero yon ang kumakalat sa kumpanya. Mahina pang wika ng babae. Tipid lang namang ngumiti si Zarina. Hindi niya akalain na nakarating sa mga empleyado ang ginawa ni Natalie. Kayo dyan, kaga-aga chismisan ang alam na gawin. Gusto niyo bang mawalan ng trabaho? Sigaw ni Natalia nang makita niyang nagsasama-sama ang mga empleyado kasama si Zarina. Pasensya na Ma'am Zarina, kwentuhan na lang ulit kapag may time. Pagpapalam ng mga ito saka sila mabilis na umalis lalo na nang papalapit na si Natalia sa pwesto nila. Wala akong pakialam kahit nakilala ka nila. Maging magandang halimbawa ka naman, hindi porket anak ka ng may-ari ng kumpanya ay gagawin mo na ang gusto mo. Oras na ng trabaho pero nandito ka pa rin. Panenermo na naman ito kay Zarina. Nagtungo na si Zarina sa design department.
Napatingin naman sa kanya ang ibang empleyado na hindi siya kilala. Ikaw ba si Zarina? Ang anak ni Mr. Jimenez? Tanong ng isang lalaki nang makita niya si Zarina. Tumango naman si Zarina. Ako nga po, sagot niya. Ako nga pala si Gary or you can call me Kerry. Ako ang head ng fashion designer at ako ang hahawak sa'yo. Wala akong pakialam kung anak ka ni Mr. Jimenez, susunod ka sa lahat ng gusto ko. Maarte nitong wika. Akala ni Zarina ay tuwid na lalaki pero hindi pala. Yes ma'am, I'm glad to be part of your team. Sagot ni Zarina, napataas lang naman ng kilay ang bakla. Good, mabuti naman at marunong kang tumingin kung lalaki ba o babae ang kaharap mo. Anyway, gusto kong may maipakita ka sa akin ngayong araw na design mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ani pa nito na ikinatango ni Zarina. Marami pang inexplain sa kanya ang head ng fashion designer at itinuro na rin kay Zarina ang magiging pwesto niya. Samantala naman, maaga pa lang ay mainit na ang ulo ni Tyrone. Hindi talaga sila magkakasundo ng pinsan niyang si Owen. Inis niyang hinilot ang sentido niya. Katatapos lang ng meeting nila at walang ginawa ang pinsan niya kundi ang kontrahin ang lahat ng mga suggestion niya. Papatayin talaga kita, naiinis na saad ni Tyrone sa sarili niya. Samantala naman, may inuutusan si Owen na tao para maghanap ng magiging baho ni Tyrone. Hindi niya hahayaan na magkaroon ng mataas na posisyon si Tyrone sa kumpanya. Siguraduhin mong may mahahanap kang ikakasira ng pangalan ni Tyrone. Hindi ko siya kayang pakisamahan ng matagal lalo na ngayong nasa iisang lugar kami. Seryoso niyang wika sa lalaking kausap niya. Huwag kang mag-alala, gagawin namin ang trabaho namin. Sagot naman ng lalaki. Inis na naupo si Owen sa swivel chair niya at pinagsalikop ang mga palad niya. Hindi ko hahayaan na magkakaroon ka ng parte sa kumpanya na to, Tyrone. 5 taon kang walang ginawa para sa kumpanya habang ako nagsusunog ng kilay sa ibang bansa at kung kailan ako bumalik dito para magtrabaho saka mo naman naisip ang bumalik. Hilaw na natawa si Owen saka nagngit-ngit ang mga ngipin niya sa inis. Napainat si Zarina nang makaramdam siya ng ngalay habang nagdo-drawing. Tiningnan niya ang design niya at marami pa rin siyang kailangang gawin para ma-finish niya na ito bago matapos ang araw. Nakataas ang kilay na saad ni Gary nang tiningnan niya ang drawing ni Zarina. Iniangat naman ni Zarina ang paningin niya. Siguraduhin mo lang na maipapasa mo iyan sa akin ngayong araw kung ayaw mong ibagsak kita sa training mo. Wala akong pakialam sa pagkatao mo. Mataray pa nitong wika. Yes ma'am, magalang na sagot ni Zarina at muling itinuon ang atensyon niya sa ginagawa niya. Habang nagdo-drawing siya ay iniisip niya kung paano niya sisimulan ang plano niya. Paano niya mababawi sa stepmom niya ang kumpanya? Saan niya makikita ang mga dokumento na nagpapatunay na sa kanya nakapangalan ang shares na hawak noon ng kanyang ina? Paano niya mabibigyan ng hustia ang mommy niya? Saan siya magsisimula? Saan siya kukuha ng sagot sa mga tanong niya? Ngayong nakapasok na siya sa kumpanya nila, nakawala sa bahay nila at nakaalis sa pananakit ng stepmom niya, ano ang susunod niyang gagawin? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Zarina. Hindi niya akalain na mas mahirap pa pala kesa sa inaasahan niya ang gagawin niya lalo na at mag-isa niya lang nakikilos. Lumipas ang mga oras nang matapos siya sa ginagawa niya ay pinuntahan niya na ang fashion head designer para ibigay ang design niya. Kumatok siya ng 3 beses sa office nito. Come in, rinig niya sa marteng boses ni Gary. Pumasok na si Zarina at ibinaba sa lamesa ang design niya. Ito na ma'am yung sample ng design ko. Kung may kailangan pa akong baguhin, just tell me. Willing po akong matuto mula sa inyo. Aniya, tinaasan lang naman siya ng kilay ni Gary. Tiningnan na ni Gary ang disenyo ni Zarina. Maganda naman ito, detalyado ang bawat design pero dahil masyadong mahirap ang design niya baka mahirapan ang mga mananahi na masundan ang gustong design ni Zarina. Kaya mo bang gawin kung anong nasa design mo? Masyadong maraming maliliit na details. Isang pagkakamali mo lang, iba na ang kalalabasan sa actual. Of course, kung gusto nyo pwede ko siyang simulan na gawin bukas. Give me 1 week to finish it. 3 days, hirit naman ni Gary. Hindi alam ni Zarina kung papayag ba siya lalo na at masyadong maiksi ang 3 araw para sa gown na maraming details, kailangan pa niyang lagyan ng bideng at embroidery. 1 linggo Miss Carey, matigas na saad ni Zarina, hindi siya papayag sa 3 araw lang dahil bababa ang kalidad ng gown kapag minadali itong gawin.
Sinusubukan mo ba akong kalabanan, Miss Jimenez? May diin na saad ni Gary. Kayo ang head ng department, matagal na kayo sa trabaho nyo, marami na kayong experience at alam kong sisiw na lang sa inyo ang pagdedesign at paggawa ng gown. Kapag nagawa nyo ng 3 araw ang nasa design ko, papayag ako sa gusto nyo. Inuutusan mo ba ako? Nang gagalaiti ng sigaw ni Gary. Kalmado pa rin si Zarina dahil hindi siya papayag sa 3 araw lang. Alam mong baguhan pa lang ako, Miss Carey. Kung matapos ko man ng 3 araw ang gown, hindi naman maganda ang kalalabasan nito dahil mas inisip ko nang tapusin kesa pagandahin. Don't pressure your employee just because you're the head. Kung ipipilit mo ang gusto mo, I will report this kind of attitude of yours sa HR. Alam kong hindi tamang gamitin ko ang pagkatao ko dahil isang designer pa lang ako, pero tandaan mo, Miss Carey, mga empleyado ng kumpanya ng mga magulang ko ang pinapahirapan mo. Maautoridad na saad ni Zarina. Napatikim naman si Gary at hindi na nakapagsalita. Muli niyang tiningnan ang design ni Zarina at alam niyang imposible ang 3 araw para matapos ito, lalo na at mag-isa niya lang. 1 linggo, makakaalis ka na, sukong saad ni Gary. Ngumiti naman si Zarina at bahagya pang yumuko bago lumabas ng office nito. Ma'am Zarina, sabay ka na sa amin bumaba. Tawag sa kanya ng isang empleyado. Tiningnan ni Zarina ang cellphone niya pero wala pang text o tawag si Tyrone sa kanya. Mauna na kayo, may hinihintay pa ako. Nakangiti niyang sagot. Uwian na kaya unti-unti nang nababawasan ang mga kasama niya sa department nila. Naupo na muna si Zarina sa pwesto niya habang nag-scroll sa cellphone niya pero lumipas ang kalahating oras ay wala pa rin si Tyrone. Overtime ba siya? Ani ni Zarina sa sarili niya. Inilibot niya ang paningin niya sa office nila pero wala na siyang kasama, siya na lang ang natitirang tao sa loob. Maaga pa lang ay binuksan niya na ang mga ilaw dahil ayaw na ayaw niya sa dilim. I'm sorry, oh shit. Gulat na wika ni Zarina at halos manginig ang buong katawan niya dahil sa takot. Natawa naman si Tyrone sa kanya. Anong nakakatawa? Masungit na wika ni Zarina sa kanya. Ayaw pa naman ni Zarina nang nagugulat dahil pakiramdam niya ay humihiwalay sa katawan niya ang kaluluwa niya. I'm sorry, naubusan ng load yung cellphone ko kaya hindi nakita natawagan o na-text. Pasensya na kung naghintay ka, let's go. Naglakad naman na silang dalawa pababa ng building at dahil halos 1 oras na late si Tyrone, silang dalawa na lang ang taong naglalakad. Bakit ka ba na late? Marami kang ginawa, tanong ni Zarina. Wala naman, may tinatapos lang akong gawin. Hindi ko na malaya na uwian na pala kaya hindi ka agad kita nos ando rito. Hindi ka naman galit, umiling lang naman si Zarina. Wala siyang dahilan para magalit lalo na at mag-asawa lang naman sila sa papel. Hindi nila obligasyon ang isa't isa. Pinagbuksan na ni Tyrone ng pintuan si Zarina saka sila umalis ng kumpanya. Nang makarating sila sa bahay nila ay naupo na muna sila sa sofa para makapagpahinga. Gusto mo bang mag-order na lang ako ng kakainin natin para makapagpahinga ka? Nahihiyang saad ni Zarina. Mukhang tama nga ang mother-in-law niya, wala siyang ipapakain kay Tyrone kundi galing lahat sa take-out o order. Ako na lang ang magluluto, hindi naman ako masyadong pagod. Tumayo na si Tyrone at nagtungo ng kusina. Napapabuntong hininga na lang si Zarina. Mukhang kailangan niya nang mag-enroll sa cooking class every weekend. Hindi naman pwedeng si Tyrone na lang ang palaging nagluluto para sa kakainin nilang dalawa. Nagbihis na muna si Zarina bago siya sumunod sa kusina. May pwede ba akong maitulong sayo? Tanong ni Zarina habang may ginagawa sa sink si Tyrone. You really want to help me? Balik na tanong naman ni Tyrone. Oo naman, dalawa tayong kakain tapos ikaw lang ang kikilos. Ayaw ko naman na maging pabigat sayo. Kumuha si Tyrone ng 2 buo na bawang, sili at sibuyas sa kanya ibinigay kay Zarina. Hiwain mo sa maliliit ang mga bawang at sibuyas, ganun din ang sili. Alam mo naman sigurong gawin yun. Kung hindi naman, hayaan mo na akong gumawa nun. Nangguha naman kaagad ng kutsilyo at chopping board si Zarina. Alam niya naman ang maghiwa, sa pagtitimpla lang talaga siya hindi marunong. Sinimulan niya ng gawin ang iniuutos ni Tyrone sa kanya habang nililinis naman ni Tyrone ang mga hipon. Tahimik lang naman silang dalawa habang nakafocus sa mga ginagawa nila. Nang matapos si Zarina sa ginagawa niya ay niridi niya na rin ang kawali na gagamitin ni Tyrone.
Nagsimula na ring magluto si Tyrone habang nakaupo naman si Zarina at pinapanood siya. Kahit nakasunduan lang ang naging kasal nila, masaya si Zarina na may pakialam si Tyrone sa kanya. Hindi na siya nakakarinig ng sigaw at galit mula sa stepmom niya. Hindi na rin siya napagbubuhatan ng kamay sa tuwing nagkakamali siya. Anong titig yan? Ingat ka baka main love, nang aasar na saad ni Tyrone kay Zarina dahil nakatulala na ito. Napangiwi naman si Zarina sa kanya, iniwas ang paningin niya. Nakatulala lang ako, hindi nakatitig sayo. Pagdadahilan niya naman, nagkibit balikat na lang si Tyrone. Nang makapagluto na siya ay naghain na siya habang nanguha naman ng pinggan at kutsara si Zarina. Siya nga pala, kumusta naman ang unang pasok mo sa kumpanya nyo? Hindi ka naman ginugulo ng stepmom mo o ng kapatid mo? Tanong ni Tyrone habang kumakain sila. Sa ngayon okay pa pero sa mga susunod na araw, hindi ko alam. Sagot niya saka siya napabuntong hininga kaya napatingin sa kanya si Tyrone. May problema ba? Iniisip ko lang kung matatapos ko ba ang mga plano ko o kung may patutunguhan ba itong gagawin ko. Ang dami kong plano pero hindi ko alam kung anong uunahin ko. Kapag hindi ko nahanap ang dokumento na nagpapatunay na sa akin nakapangalan ang mga shares ni Mommy sa kumpanya niyo, paano kita matutulungan? Hindi niya na maiwasang questionan ang sarili niya kung kaya niya ba talagang lumaban. Nagsisimula ka pa lang, huwag mong isipin kung paano mo ako matutulungan. Hindi naman importante sa akin kung hindi ako ang mapipiling maging CEO ng kumpanya ni Lolo. Mag-focus ka sa mga plano mo. Bakit hindi mo simulang hanapin ang baho na ginagawa ng stepmom mo sa kumpanya nyo? I'm sure may ginagawa siyang katiwalian sa loob ng kumpanya nyo lalo na ngayong isa ka ng threat sa kanya, posibleng gumawa siya ng ikakapahamak ng kumpanya nyo at isisi sayo. Inisip naman ni Zarina ang sinabi ni Tyrone at hindi kalaunan ay tumanggaw siya dahil may punto si Tyrone. Pero sa paanong paraan kita matutulungan kapalit ng pagpayag mo sa kasal nating dalawa? Ayaw naman ni Zarina na siya lang ang makikinabang sa naging kasunduan nila ni Tyrone. All I want is freedom, freedom na mamili ng babaeng makakasama ko habang buhay. Hindi ka naman actress kung sakaling mag-divorce na tayo diba? Pero huwag kang mag-alala, hindi pa naman ako magfa-file ng divorce hanggat hindi mo pa nagagawa ang mga plano mo. Hindi ko lang talaga gusto yung pinaghahalo ang personal matter sa business. We married for business. Napatango naman si Zarina. Simple lang talaga ang gusto ni Tyrone. Hindi naman nagkakalayo ang gusto nila, gusto lang din ni Zarina ng simpleng buhay kasama ng mga anak niya. Gusto niya sanang humingi ng tulong kay Tyrone tungkol sa mga anak niya pero hindi naman ito kasama sa usapan nila. Kailangan niyang mabawi ang mga anak niya ng mag-isa. Nang matapos silang kumain ay dumiretso na si Zarina sa kwarto para makapag-shower habang si Tyrone naman ay nasa sala pa at nakaharap sa laptop niya. Hindi sila magkatabi matulog dahil tatlo ang kwarto ng bahay nila. Nahiga na si Zarina at ipinikit na ang mga mata niya pero sa kalagitnaan ng tulog niya ay nagising siya. Hindi mawala sa isip niya ang mga anak niya, linamsa na siya ng tubig pero nakalimutan niya palang lagyan ng tumbler niya kaya no choice siya kundi ang bumaba. Paglabas niya ng kwarto ay naabutan pa rin niya si Tyrone na nasa sala at tutok na tutok ang mga mata sa laptop niya. Dumiretso muna siya sa kusina para uminom ng tubig bago niya nilapitan si Tyrone. Gabi na pero gising ka pa. Ano bang ginagawa mo baka sakaling matulungan kita? Anas niya. Tinatapos ko lang itong business proposal na kailangan kong ipasa bukas. Kailangan ko ring maklos ang deal sa mga client dahil kapag hindi ko nagawa, siguradong galit na naman ni Lolo ang maririnig ko. Sagot ni Tyrone. Binasa naman ni Zarina ang buong proposal ni Tyrone. Madali na lang sa kanya ang gumawa nito dahil maraming beses na siyang gumawa ng proposal na ibinibigay niya kay Natalie. Pwede ko bang pakialamanan to? Pagtatanong niya ng permiso. Ayaw sanang umasa ni Tyrone kay Zarina pero baka abutin siya ng liwanag bago matapos ang ginagawa niya kaya tumanggo na lang siya. Sinimulan naman na ni Zarina na dagdagan ang mga ginawa ni Tyrone habang si Tyrone ay nanunood lang sa kanya. Sa bilis ng pagtitipa ni Zarina sa keyboard para bang sisiw na lang sa kanya ang paggawa ng proposal. Inabutan na silang dalawa ng madaling araw sa sala. Nang matapos si Zarina sa ginagawa niya ay ipinabasa niya naman ito kay Tyrone. Inihilig niya ang ulo niya sa sofa at ipinikit ang mga mata niya hanggang sa hindi niya na namalayang nakatulog na siya.
Napangiti si Tyrone nang makita niyang kumpleto na ang proposal niya. Nang makita niyang natutulog na si Zarina ay tinitigan niya ito. Sana lang magtagumpay ka sa lahat ng plano mo. Mahinang saad ni Tyrone. Ipinikit na muna niya ang mga mata niya dahil gusto niyang ipahinga muna ang mga ito bago ihatid si Zarina sa kwarto niya pero maging siya mabilis na tinangay ng antok. Kinabukasan, nagising si Zarina sa ingay ng tila bumagsak na bagay. Kukurap-kurap ang mga mata niya at nang makita niya kung sinong katabi niya sa sofa ay dahan-dahan siyang bumaba ng sofa. Nakayakap pa si Tyrone sa kanya kaya medyo nahirapan siyang makaalis. "What are you two doing?" tanong ni Melanie. Nilingan naman kaagad ni Zarina ang biyenan niya at tila nabuhusan siya ng malamig na tubig. "Mrs. Fuentes, mali kayo nang iniisip." Pagdedepensa ni Zarina sa sarili niya. Nakataas ang mga kilay ni Melanie habang nakatingin siya sa anak niyang mahimbing na natutulog. "Is he okay?" Nag-aalala niyang tanong. Opo, gusto niyo bang gisingin ko siya?" Hindi na, mabilis na pagpigil ni Melanie habang nakatitig siya sa anak niya. Hindi siya makapaniwalang mahimbing pa itong natutulog kahit na maingay na ang paligid niya. "Hayaan mo siyang matulog hanggang sa gusto niya. Ngayon ko lang siya nakitang mahimbing ang tulog kahit na maingay na ang paligid niya." Uminom ba siya ng sleeping pills kagabi? Umiling naman si Zarina dahil hindi niya nakitang uminom ng kahit ano si Tyrone. Napatango-tango naman si Melanie at napangiti. Siguro ay nakahanap ng kapayapaan ang anak niya sa bagong buhay nito. "Tanghali na, wala ba kayong mga pasok?" Tiningnan ni Zarina ang relo niya at napamura na lang siya dahil 7:00 na ng umaga. Nagmamadali na siyang pumasok sa kwarto niya para magbihis. Tiningnan naman ni Melanie ang anak niya, masaya siyang makita itong natutulog ng mahimbing. Is it because of Zarina? Naging matagumpay ang pagpe-present ni Tyrone ng business proposal habang nakaharap ang kanyang lolo. Nag-close niya rin ang deal sa mga client nila. Napapatango na lang si Chairman Fuentes dahil kahit ngayon na lang ulit bumalik ang apo niyang si Tyrone sa kumpanya ay nagawa niya na ng maayos ang trabaho niya. Binigyan niya ng pagsubok ang apo niya dahil sa pag-aakalang katulad pa rin ito dati pero hindi niya akalain na lalo pa itong gumaling sa pagpe-present, paggawa ng proposal at pag-close ng deal. "Good job, Tyrone. You did well today pero hindi pa rin yan sapat." Seryoso at blankong wika ni Chairman. Hindi siya nagpapakita ng kahit anong emosyon. Nilalaro naman ni Owen sa mga daliri niya ang hawak niyang ballpen. Hindi niya may kakaila na maganda ang proposal ni Tyrone at tila ba pinaghandaan talaga ni Tyrone ang presentation nila ngayon. "I have to go, excuse me." Walang ganang saad ni Owen at akma na sanang aalis nang tawagin siya ni Chairman. "Hindi ka exceptional, Owen. Pareho ko kayong apo at kahit na alam kung marami ka ng experience pagdating sa business gusto ko pa ring gawin mo ang ipapagawa ko sa'yo. Gusto kong malaman kung kaya nyo ba talagang pamahalaan ang kumpanya ko at kung kaya nyo bang higaitan ang nagawa ko sa business na itinayo ko. Meet me at my office," aniya kay Owen. Inis namang lumabas si Owen ng conference room. Nakahinga naman ng maluwag si Tyrone nang maiwan siyang mag-isa sa conference room. Napangiti siya dahil si Zarina lang pala ang makakatulong sa problema niya. Maybe she deserves to be asked out on a date. Aniya at napapailing na lang sa sarili. Matapos niyang eye off ang laptop niya ay lumabas na rin siya ng conference room.